natutuwa tayo dahil bagamat ito ay isang midterm election, ay nag-register siya ng ganung kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Sa kabila nga ng mga issue at reklamo hinggil sa automated elections, itinuturing pa rin ng Commission on Elections o COMELEC na matagumpay sa kasaysayan ng Pilipinas ang nagdaang 2025 midterm elections. Git ng COMELEC, naging mabilis, maayos at payapa at record high ang voter turnout. Bagamat nagkaroon ng ilang aberya sa makina, proseso ng pagboto at sinasabing 1.3 million na overvote na ipaliwanag naman ito sa publiko ng COMELEC. Yung isa pong citizens doon kumuha ng result sa media server. Siguro po for comparison purposes. Medyo delete po talaga yung media server. Bakit po? Kasi may usapan na every 15 minutes yung pagpapadala sa kanila. Nagka-problema pa doon sa issue ng scheduler, ang tawag po nila to. So late ng konti yung sa server na yun. 1.3 million na mga kababayan po natin ay nag-overvote. Wala siya naman malaki, that's 2% of 57 million. Sinabi pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naging malaking bagay o factor sa mataas na resulta ng bilang ng boto ay ang pakikilahok ng mga kabataan sa botohan. Naniniwala si Garcia na isa sa dahilan nito ay ang hangarin ng bawat kabataan sa bansa na magkaroon ng pagbabago sa pamamahala. Pero base sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto nitong nakaraang 2022 elections. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Ngayong 2025 na halalan, mas naging maayos din ang seguridad na ipinatupad ng Philippine National Police o PNP, pero nakapagtala pa rin ng 100 na election-related incident simula na nag-umpisa ang election period noong January 12. Kabilang sa mga naitalang insidente ng kaso ng pamamaril, pananakot, pananakit, pati na rin ang vote buying. Pinakamataas sa mga ito ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sinundan ng Cordillera Administrative Region at Calabarzon. Isa naman sa ikinagulat ng karamihan ay naging resulta ng botohan sa pagkasenador pusa ng ilang politiko na nakakasama sa isinasagawang survey ay hindi nanalo, abang ang mga hindi inaasahan ay nakapasok at nanguna pa sa Magic 12. Dahil dito, nagreklamo at nananawagan ng manual o recount ang ilang mga kandidato sa pagkasenador dahil sa umano'y hindi pagkakaroon ng transparency sa ginawang fully automated election. Kabilang narito ang kampo na ngayon nakakulong na televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy na bigo makapasok sa senatorial lineup. Kung meron sana yung implementation ng Section 31 of RA 9369 na merong manual counting of votes in the precinct level and then after that electronic na lahat yung transmission at saka consolidation of votes, wala sanang duda yung taong bayan. Ngayon ang dami pong duda kaya Pastor Apollo Sikibuloy wants to have COMELEC exercise its motu proprio powers to erase any and all doubt integrity of the election results. Paliwanag naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, lahat ng kanilang ginawang hakbang ay naaayon sa Republic Act No. 8436 o Election Modernization Act na inamendahan sa ilalim naman ng Republic Act 9369 o Automated Election System Act. Muli ring igniit ng COMELEC na handa silang sagutin ang anumang petisyon, reklamo at kaso na isasampa sa kanila. Yan pong 10 presinto na yan, pwede naman po mag-file sila ng election protest. Yan po isama nila dun sa pilot precinct na tinatawag. At tignan natin po kung mayroong ma-recover dahil po sa bawat election protest, whether yan ay sa court, whether sa House of Representative Electoral Tribunal o sa Senate Electoral Tribunal, ganyan po talagang ginagawa. Meron tinatawag na pilot precinct. Tignan natin kung may ma-recover po base po sa rules ng Senate Electoral Tribunal. Samantala, bukod sa midterm elections, pinaghahandaan rin ng poll body ang kanaunahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero hindi na nangyari ang unang parliamentary election na ikakasasana noong October 13, 2025. Kasunod dito ng pagdedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at Bangsamoro Autonomy Act No. 77 na nagre-redistribute sa parliamentary district na nakalaan sa Sulu. Yung dalawang batas na dapat ay maaaring ipatupad ni COMELEC na nagkaroon nga ng kalituhan kung alin doon sa dalawang batas parehas pong diniklara na unconstitutional ng Korte Suprema. At dahil po dyan ay sinabihan din ng Korte Suprema na kaagad na itong parlamento ay dapat magawa ng bagong batas patungkol sa districting dyan po sa Bangsamoro at kung sakasakali, ang sabi po dapat magkaroon ng halalan na gagawin ng COMELEC on or before March 31 ng 2026. Batay naman sa Resolution number 11181 ng COMELEC,
itutuloy ng isasagawa ang BARM elections sa March 30, 2026. Samantala, maging ang barangay at sangguniang kabataang elections na nakatakda sana nitong buwan ng Disyembre ay hindi na rin matutuloy. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito kaya naman itinakda na lang ito sa November 2026. Sa kabila nito, muling ipinagpatuloy ng COMELEC ang voters registration at umaasang mas tataas pa ang bilang ng mga botante. Dagdag pa nga ng poll body, hindi rin nila tinigil ang paghahanda at nireschedule lang ang calendar of activities para sa susunod na taon. Technically po, wala naman kami itinigil na paghahanda. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng komisyon. Ang ating po lang tinerminate o ika nga any leave ay yung pong ating calendar of activities, lalo na yung ito ay naka-address sa mga possible na kandidato. Tayo po ay magkakaroon ng panibagong calendar of activities, yung mga procurement, yung mga pagbili ng mga ibang mga kagamitan ay tuloy-tuloy po namin ginagawa. Dahil sayang naman po yung panahon at siyempre mas matipid ngayon kung ngayon natin gagawin kesa sa next year na medyo may siyempre may inflation and therefore tataas ang presyo ng mga gamit na yan. Kasama mo sa RMN DCXL Manila para sa RMN News Year-End Report, Radyoman Eman Mortega, Tatak, RMN.